Lumaki si Jane sa isang buhay na pangarap ng marami. Ang kanilang bahay ay parang mansyon na napapaligiran ng magaganda at mamahaling halaman. Sa bawat silid, makikita ang mga kagamitang hindi basta-basta. Mula sa mga chandelier na kumikinang tulad ng mga bituin hanggang sa mga carpet na tila galing pa sa ibang bansa. Ang mga magulang niya, sina Mrs. at Mr. De Los Reyes, ay kilala hindi lamang sa kanilang yaman, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang bigyan si Jane ng lahat ng bagay na maaaring maibigan niya. Isang umaga, habang nakaupo si Jane sa kanilang napakalaking kusina, may lumapit na kasambahay upang ihatid ang agahan. Ang plato ay puno ng mga pagkain, freshly baked croissant, imported na cheese, at freshly squeezed orange juice. Ngunit sa halip na magpasalamat, sumimangot si Jane. "Bakit ganito na naman ang almusal ko?" tanong niya, may bahid na iritasyon sa boses. "Paulit-ulit na lang. Hindi ba kayo pwedeng mag-isip ng mas masarap? Nasaan yung bacon ko?" Ang kasambahay, bagamat sanay na sa ugali ng dalaga, ay bahagyang nagulat. "Pasensya na po, Ma'am Jane. Sabi po kasi ni Ma'am De Los Reyes na mas mabuti raw pong mas healthy ang kinakain nyo." "Ewan ko sa inyo. Gawin nyo na lang ang trabaho nyo," sagot ni Jane, sabay hinawi ang plato ng may konting lakas. Dahilan para tumilamsik ang orange juice sa lamesa. Tumayo siya at tumungo sa sala, bitbit ang kanyang cellphone. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba si Mrs. De Los Reyes mula sa kanilang kwarto. Suot ang mamahaling bathrobe na gawa sa seda. Nakita niya ang anak na nakahiga sa sofa habang walang pakialam na nagbabrowse sa kanyang cellphone. "Jane, anak, bakit hindi mo pa kinain ang almusal mo?" tanong ng kanyang ina, puno ng pagmamalasakit sa boses. "Boring kasi, Mama. Lagi na lang ganyan. Bacon lang naman ang hinihingi ko eh," sagot ni Jane nang hindi man lang tumingin sa ina. "Anak, sinusubukan lang namin na maging healthy ka. Pero kung gusto mo ng bacon, sige, papagawa ko agad," sagot ni Mrs. De Los Reyes. Tumawag ito agad sa kasambahay upang ipahanda ang gusto ng anak. Habang naglalakad si Mr. De Los Reyes papunta sa kanilang opisina sa bahay, narinig niya ang usapan ng mag-ina. Napailing siya, ngunit hindi na nagsalita. Sanay na rin siya sa pagiging demanding ng anak. Isang gabi, habang magkasamang naghapunan ng pamilya, naglakas loob ang kanyang ama na kausapin siya. "Jane, anak, hindi ba masaya na binibigay namin ang lahat ng kailangan mo?" tanong nito habang pinagmamasdan ng anak na halos hindi na tumitingin sa kanila habang kumakain. "Masaya naman, Papa. Pero minsan kasi parang ang dami niyo pang sinasabi. Kung gusto ko, ibigay niyo na lang agad," sagot ni Jane, malamig ang tono. Tahimik lang nang umiti si Mr. De Los Reyes, ngunit ramdam niyang may kulang sa pagpapalaki nila kay Jane. Alam niyang sa kabila ng marangyang buhay na ibinibigay nila, tila may naiiwang puwang sa pagkatao ng kanilang anak. Habang tinapos nila ang hapunan, nagpalitan ng tingin sina Mr. at Mrs. De Los Reyes. Alam nilang kailangan nilang pag-isipan kung paano nila maaaring mabago ang ugali ni Jane. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Ngunit si Jane, wala pa ring pakialam. Sa isip niya, ang mundo ay umiikot sa paligid niya at sapat na iyon para sa kanya. Sa isang prestihiyosong eksklusibong paaralan, si Jane ay tinuturing na reyna ng mga estudyante. Hindi dahil sa siya ay mabait o magiliw, kundi dahil takot ang marami sa kanya. Kilala siya bilang mapanlait, mapangmata, at walang pasensya sa mga taong hindi umaabot sa kanyang mataas na pamantayan. Isang araw, habang nagaganap ang klase, in-announce ng kanilang guro na magkakaroon ng group project para sa asignaturang history. Nang mabasa ni Jane ang pangalan ng mga makakagrupo niya, agad siyang sumimangot. Kasama niya si Carla, isang tahimik at masipag na scholarship student, at si Mia, isang ordinaryong estudyante na hindi gaanong magaling sa academics. "Ano ba yan? Bakit ako napunta sa ganitong grupo?" Mahinang bulong ni Jane, ngunit dinig ng kanyang mga kaklase. Napatingin sa kanya si Carla. Halatang nasaktan
ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ng klase, nagtipon ng grupo para pag-usapan ng proyekto. Agad na naupo si Jane sa pinakamalapit na silya at tumingin sa kanilang dalawa na para bang siya ang leader. Alright, ganito na lang. Ako nang magbibigay ng instructions. Kayo na ang bahalang gumawa. Utos ni Jane habang ipinapatong ang kanyang mamahaling bag sa lamesa. Jane, sabi ni Carla na pilit nag-iipon ng lakas ng loob. Baka po pwedeng hati-hatian natin ang trabaho para... Bakit ako gagawa? Hindi ba trabaho ng mga tulad mong magbanat ng buto? Putol ni Jane na halatang iritado. Kaya nga ako nandito para siguraduhin hindi papalpak ang lalabas sa project na to. Huwag mo na akong turuan kung paano gagawin ng tama. Hindi na nagsalita si Carla. Alam niyang wala siyang laban sa ugali ni Jane. Samantala, si Mia naman ay tahimik lang na sumunod. Hindi rin siya makapagsalita dahil natatakot siyang mapahiya sa harap ng iba pang kaklase. Habang nag-uusap ang grupo, halos walang ginawa si Jane kundi magreklamo. Sinita niya ang draft na proyekto ni Carla. Ang pangit ng font na ginamit mo. Diyos ko, parang gawa ng bata. Nang ipakita naman ni Mia ang isang bahagi ng presentation, tumawa si Jane ng malakas. Ano to? PowerPoint for Dummies? My gosh, Mia. Kahit pa basic aesthetics wala ka? Habang tumatagal ang meeting, lalo lamang tumindi ang sama ng loob ng dalawa niyang kasama. Si Carla, na kahit masipag at tahimik, ay halatang nababawan sa pangmamaliit ni Jane. Si Mia naman, nahirap sa academics, ay palihim ng umiiyak dahil sa hiya. Kinabukasan, ipinasa ni Carla at Mia ang proyekto na halos sila lang ang gumawa. Nang makita ni Jane ang final output, ngumiti siya. Hindi dahil sa effort nila, kundi dahil mukhang maipagmamalaki ito. Sa harap ng buong klase, sinabi niyang, Of course, I led this project. Kaya naman maganda ang resulta, okay? Alam niyo naman, ako, ayoko ng basta-basta. Ang guro, bagamat impress sa kanilang ginawa, napansin ang hindi pagkakapantay ng effort sa grupo. Nilapitan niya si Carla pagkatapos ng klase. Anak, ikaw ba ang gumawa ng karamihan dito? Tanong nito. Tumango si Carla, ngunit tumingin sa sahig. Opo ma'am, pero okay lang po yun, basta maayos ang grade namin. Narinig ito ni Jane mula sa di kalayuan. Ngunit imbis na makonsensya, ngumiti siya at nagpatuloy sa paglalakad na parang wala lang. Para sa kanya, ang mahalaga ay maganda ang resulta, kahit pa marami siyang tinapakan sa proseso. Isang hapon, nagpunta si Jane sa isang mamahaling butik sa isang high-end na mall. Gusto niyang bumili ng bagong damit para sa isang upcoming na party. Nakasuot siya ng branded na damit, sapatos na may mataas na takong at may daladalang mamahaling bag. Sa kanyang pagpasok, napansin niya agad ang mga sales lady na nakatayo sa tabi ng mga damit. Ang isa sa kanila ay si Lisa, lumapit upang mag-assist sa kanya. Good afternoon ma'am, ano pang hinahanap nyo? Tanong ni Lisa, malumanay ang tono at may magalang na ngiti. Tinignan ni Jane ang sales lady mula ulo hanggang paa. May bahagyang kunot sa kanyang noo. Bakit ikaw ang nag-aasikaso sa akin? Wala na bang iba? Mukhang bagong hire ka lang dito. Namutla si Lisa, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Pasensya na po ma'am, pero ako po ang naka-assign sa section na to. Ano pong klaseng damit ang hinahanap nyo? Siguraduhin mo lang na alam mong ginagawa mo ha. Sagot ni Jane, sabay lumakad papunta sa rack ng mga cocktail dress. Habang sinusuri niya ang mga damit, kinuha ni Lisa ang isa sa pinakabagong koleksyon at iniabot sa kanya. Ito po ma'am, baka po magustuhan niyo to. Bagay po sa kulay mo. Ani Lisa, sinusubukang panatilihing magalang ang tono. Tinignan ni Jane ang damit na inabot ni Lisa at napataas ang kilay. Ito? Seriously? Ano bang alam mo sa fashion? Mukhang mas alam ko pa kaysa sa'yo eh. Madiin ang kanyang boses at ang tingin niya ay puno ng pangmamaliit. Naku, pasensya na po ma'am. Meron pa naman pong ibang designs dito. Papakita ko po. Ani Lisa, halatang nahihiya at nais itama ang kanyang pagkakamali. Kung meron man.
Habang patuloy na tumitingin si Jane, may ibang customer na lumapit sa rack. Nang magkasabay silang mag-abot ng kamay sa parehong damit, napailing si Jane at agad na binitawan ang isang sarcastic na komentaryo. "Excuse me, pero mukhang hindi bagay sa iyo yung ganyang klase ng damit. Mukhang hindi mo kaya ang presyo." Sabi ni Jane, sapat na lakas ang boses para marinig ng ibang tao sa butik. Namula ang customer at agad na bumitiw sa damit. Nagdesisyon na lang na lumayo. Napansin ito ni Lisa at sinubukang pakalamahin ang sitwasyon. "Ma'am, baka gusto niyo pong itry ang fitting room para mas maayos nating makita kung ano ang bagay." Hindi pa natapos ang sinasabi ni Lisa nang huminto si Jane at tumingin sa kanya ng masama. "Alam mo, kung hindi mo kaya mag-assist ng maayos, huwag ka na lang magsalita. Hindi ko na kailangan ng tulong mo, okay?" Dahil sa sinabi, napaluha si Lisa, ngunit pilit niyang itinatago iyon. Sa halip na sumagot, tumango siya at umatras para bigyan ng espasyo si Jane. Ang iba pang mga sales lady ay tahimik na nagmasid. Halatang hindi rin komportable sa sitwasyon. Matapos ang ilang minuto, lumapit si Jane sa counter dala ang dalawang mamahaling damit. Habang binabayaran ang mga ito, nagbigay pa siya ng isa pang mapanuyong komentaryo kay Lisa. "Next time, mag-aral ka muna ng tamang service bago mo asikasuhin ng mga tulad ko." Naiwang tahimik si Lisa. Bitbit ang sakit na sinabi ni Jane. Nang makaalis na ito, lumapit ang isa pang sales lady at niyakap siya. "Hayaan mo na lang siya, Lisa. Ganyan talaga yung mga katulad niya. Pero alam ko na mas mabuti kang tao kaysa sa kanya." Habang naglalakad palabas si Jane, wala siyang bakas ng pagsisisi o kahit pakialam sa nangyari. Para sa kanya, ang lahat ay tama kung ito ay ayon sa kanyang gusto. Kahit pa may mga nasasaktan. Ngunit sa likod ng kanyang isip, unti-unting nagkakaroon ng puwang ang tanong kung bakit tila wala pa ring tunay na kaligayahan sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Sa kanilang mansyon, abala si Jane sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Isang kasambahay, si Aling Marta, ang tahimik na nag-aayos ng kanyang silid, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit sa bawat galaw ng matanda, hindi mapigilan ni Jane na mapansin ang maliliit na bagay na hindi ayon sa kanyang gusto. "Aling Marta, bakit naman ganito? Sinabi ko na sa'yo, 'di ba? Gusto ko yung mga damit ko nakaayos ang kulay. Bakit magulo?" Singhal ni Jane habang binabagsak ang isang hanger sa kama. Pasimple namang nilapitan ni Aling Marta ang mga damit upang ayusin muli ang pagkakasunod-sunod nito. "Pasensya na po, Ma'am Jane. Aayusin ko po agad." Wika niya habang tahimik na iniaayos ang mga damit. "Lagi na lang pasensya na po. Ilang beses ko bang kailangang ulitin? Ang dali-daling trabaho, hindi mo pa magawa ng tama?" Patuloy ang galit ni Jane. Ang kanyang boses ay tumataas, na halos naririnig na mula sa iba pang bahagi ng bahay. Ang matandang si Aling Marta, na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya, pilit na ininda ang mga salitang binitawan ni Jane. Ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang lungkot at pagod. "Gagawin ko na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Pasensya na po talaga." "Hindi mauulit? Ilang beses mo na nga yung sinasabi. Napapagod na rin ako sa kakasabi sa'yo, Aling Marta. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang kay mama na maghanap ng mas maayos na kasambahay. Please lang." Hindi na nagsalita si Aling Marta, ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang iyon. Bagamat malupit ang mga sinabi ni Jane, nanatili siyang tahimik dahil alam niya na kailangang magtiis para sa kanyang pamilya. Nang matapos ang kanyang trabaho, iniwan ni Aling Marta ang kwarto ni Jane at nagtungo sa kusina. Naroon ang ibang mga kasambahay at lahat sila ay tahimik ngunit nagkakatinginan. Alam nilang nagalit na naman si Jane. "Si Ma'am Jane talaga, parang walang respeto kahit konti." Bulong ng isa. "Hayaan mo na," sagot ni Aling Marta. "Bata pa naman siya. Siguro, darating ang araw na matututo rin siyang magbago." Samantala, si Jane ay nanatiling nasa kanyang kwarto. Tila walang nararamdaman sa mga nasabi niya. Sa isip niya,
Ang mga kasambahay nila ay naroon upang maglingkod at wala siyang pakialam kung paano nila dinadala ang kanilang trabaho. Ang mahalaga sa kanya ay magawa ang lahat ayon sa gusto niya. Ngunit sa kabila ng kanyang tila walang pakialam na ugali, unti-unting nadarama ng kanyang mga magulang ang epekto ng kanyang asal. Sa tuwing naririnig nila ang hinaing ng kanilang mga kasambahay, nagkakaroon sila ng tanong sa kanilang isipan. Paano ba natin pinalaki si Jane? Isang araw, nagpasya si Jane na magtungo sa park upang magpalipas ng oras. Suot niya ang kanyang mamahaling designer dress at ang bagong biling sapatos na may tatak na halatang sobrang mahal. Ang paligid ay tahimik at puno ng mga pamilya at bata na naglalaro. Ngunit hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa isang bench at umupo habang sinisilip ang kanyang cellphone. Tila nababagot at naghahanap ng atensyon. Habang pinapadaan niya ang kanyang tingin sa paligid, napatigil ang kanyang mga mata sa isang street vendor na nagtutulak ng kariton malapit sa fountain. Ang vendor, isang matandang lalaki, ay mukhang pagod at pawis na pawis habang tinutulak ang mabigat na kariton na puno ng bote ng tubig, chichirya at iba pang paninda. Nang matapat ito sa kinauupuan ni Jane, biglang natumba ang isang gulong ng kariton. Dahilan para magkalat ang paninda sa lupa. Hindi napigilan ni Jane na mag-react. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at humakbang papalapit sa vendor. May halatang iritasyon sa kanyang mukha. Diyos ko naman, ano ba yan, Manong? Nakakahiya kayo. Sigaw niya habang itinuturo ang mga nakakalat na paninda. Di ba kayo marunong mag-ingat? Tingnan mo, ang gulo ng paligid. Ang dumi-dumi tuloy dito. Hiyang-hiya ang matanda at agad na yumuko upang pulutin ang mga nagkalat na bote at chichirya. Pasensya na po, ma'am. Sambit niya, halos pabulong. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Ulit ni Jane, tumatawang may halong pang-iinsulto. Manong, kung wala kayong pera para ayusin ang gulong ng kariton nyo, baka naman mas mabuting huwag na kayong magtinda. Ang gulo nyo sa kalye, hindi nyo ba alam na nakakapirwisyo kayo? Napaluhod ang vendor. Pilit na inaayos ang gulong ng kanyang kariton habang tahimik na pinipigil ang luha. Ang ilang mga tao sa park ay tumigil upang pagmasdan ang eksena. Ngunit walang naglakas loob na magsalita. Nakakahiya para sa vendor ang bawat salitang binitawan ni Jane. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magtiis. Habang patuloy sa pagsasalita si Jane, isang batang lalaki ang lumapit mula sa isang bench malapit sa vendor. Hinawakan niya ang braso ni Jane at sinabing, Ate, hindi po tama yan. Nahihirapan na si Lolo. Huwag na po kayong manita. Napatingin si Jane sa bata at napailing. At sino ka naman, ha? Ano bang alam mo? Baka sa pamilya mo, uso ang magulo at madumi. Pero sa akin, dito, hindi. Sabi niya, sabay talikod. Nagpatuloy si Jane sa paglalakad, iniwan ang vendor at ang bata na nakatingin lamang sa kanya. Hindi niya ininda ang mga titig ng mga tao o ang damdamin ng matandang vendor. Para sa kanya, sapat na ang ginawa niyang pagsaway upang ipakita na hindi niya kailanman hahayaang magulo ang kanyang mundo. Sa kanyang isip, tama ang lahat ng sinabi niya. Ang problema ay laging nasa mga taong hindi kayang sumabay sa antas ng kanyang buhay. Ngunit sa paligid, maraming mata ang tumingin sa kanya na puno ng paghatol. At sa kabila ng marangyang kasuotan ni Jane, nagsimula ng mabuo sa isip ng iba na siya ay may ugaling masahol pa sa pagkasira ng kariton ng vendor. Naghanda si Jane para sa isang sosyal na event na inorganisa ng kanyang pamilya. Ang kanilang malawak na garden ay pinuno ng mga eleganteng dekorasyon, mga kristal na chandelier, mamahaling table setting at pulang carpet na para bang isang royal ball. Ang kanyang ina, si Mrs. De Los Reyes, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita habang si Jane ay nasa loob pa, nagpapaganda sa harapan ng salamin. Anak, bumaba ka na at magpakita sa mga bisita. Tawag ng kanyang ina mula sa ibaba. O mama, sandali lang. Ayoko namang makita nilang hindi ako perfect.
Sagot ni Jane habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Pagkababa ni Jane, lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Suot ang isang mamahaling damit na galing sa isang sikat na designer. Mukhang prinsesa si Jane sa paningin ng iba. Marami ang pumuri sa kanyang ganda at ito ay tila nagpatibay pa ng kanyang kayabangan. Habang tumatagal ang gabi, dumating ang pamilya Mendoza. Mga bagong kakilala ng pamilya de los Reyes. Kasama nila ang kanilang anak na si Clara, isang mahiyain at simpleng dalaga na halatang hindi sanay sa ganoong klaseng magarbong pagtitipon. Suot ni Clara ang isang simpleng floral dress na halatang hindi mahal, ngunit mukha siyang maayos at desente. Hindi pinalampas ni Jane ang pagkakataon na manita. Lumapit siya kay Clara, kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan na nakikitawa rin sa tuwing may masasabi siyang masakit. "Uy, sino ka nga ulit?" Tanong ni Jane, kunwaring inosente pero halatang may laman ang tono ng boses niya. Ako po si Clara, anak po ni na Mr. at Mrs. Mendoza." Sagot ni Clara na halatang nahihiya. Sagot ni Jane habang nililingon ang damit ni Clara mula ulo hanggang paa. "Bakit ganyan yung suot mo? Mukhang galing sa ukay-ukay. Hindi ka ba nahihiya na nandito ka?" Namula ang mukha ni Clara. Halatang napahiya sa harap ng lahat. "Pasensya na po. Ito lang po kasi ang..." Hindi pa natapos ni Clara ang sasabihin nang putulin ni Jane ang kanyang salita. "Nako, okay lang, ano ka ba? Di naman lahat may pambili ng magaganda at mamahaling damit, di ba?" Sabi ni Jane sabay tawa, na sinabayan din ng ilan niyang kaibigan. Hindi na napigilan ni Clara ang mga luha na bumalong sa kanyang mga mata. Tahimik siyang lumayo, bitbit ang hiya sa harap ng maraming tao. Hindi ito alintana ni Jane na nagpatuloy lang sa pakikipag-usap sa mga kaibigan na para bang walang nangyari. Samantala, napansin ito ni Mrs. de los Reyes mula sa malayo at nagulat sa asal ng anak. Nilapitan niya si Jane nang matapos na ang gabi. "Jane, anong ginawa mo kay Clara?" Tanong ng kanyang ina, halatang may bahid ng inis. "Bakit ma? Di naman siya bagay dito. Ang awkward niya kaya?" Sagot ni Jane, tila walang bahid ng pagsisisi. "Anak, hindi mo kailangang apihin ang ibang tao para lang ipakita na mas maganda o mas magaling ka." Sagot ni Mrs. de los Reyes, ngunit hindi na sumagot si Jane at tumalikod na lang. Sa kanyang isip, nananatiling tama si Jane sa kanyang ginawa. Para sa kanya, ang pagiging mayaman at maganda ay sapat na dahilan para husgahan ang iba. Hindi niya alintana ang nasasaktan. Ngunit sa mga matang nakamasid mula sa malayo, unti-unti nang nabubuo ang imahe ni Jane bilang isang mapangmata at masamang tao na maaaring magdulot ng ganti ng tadhana sa hinaharap. Isang hapon, habang naglalakad si Jane papunta sa isang coffee shop sa loob ng kanilang eksklusibong subdivision, bigla siyang nilapitan ni Carlo, ang anak ng may-ari ng hardware na nasa gilid ng bayan. Si Carlo ay isang masipag at simpleng binata na kilala sa kanilang lugar bilang mabait at maaasahan. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Jane. "Jane, pwede ba kitang makausap sandali?" Tanong ni Carlo, may halong kaba, ngunit may tapang sa kanyang tinig. Tumigil si Jane at tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Anong kailangan mo?" Tanong niya, halatang hindi natuwa sa biglaang abala. "Jane, gusto ko sanang sabihin na matagal na kitang hinahangaan. Hindi lang dahil maganda ka, pero dahil alam ko na may mabuting puso ka rin sa ilalim ng lahat." Simula ni Carlo, hawak ang isang maliit na bouquet ng rosas na halatang inipon niya mula sa sariling bulsa. Napataas ng kilay si Jane at natawa ng bahagya. "Hinahangaan? Sigurado ka ba dyan? At bakit sa lahat ng tao, ako pa talaga ang napili mo?" Dahil totoong nararamdaman ko, Jane." Sagot ni Carlo, bakas ang determinasyon sa mukha. Ngunit imbis na maantig, tumawa si Jane ng malakas. "Carlo, seryoso ka? Ano bang may bibigay mo sa akin?
Isang discount sa hardware nyo? Pasensya ka na ha, pero hindi ako interesado sa mga taong ordinary. Biglang namula ang mukha ni Carlo sa hiya, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang dignidad. Hindi lahat ng tao hinuhusgahan sa pera, Jane. Ang mahalaga ay kung paano sila magmahal at mag-alaga ng tao. Pero umiling lang si Jane. Walang pakialam sa sinabi ng binata. Well, good luck na lang sa paghahanap ng ibang babaeng maniniwala sa drama mo. Sa puntong iyon, tumalikod si Jane at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa coffee shop. Iniwan si Carlo na nakatayo pa rin, hawak ang bulaklak na hindi niya man lang tinanggap. Sa kanyang isip, sapat nang makita niyang bumalik ang mukha ni Carlo sa pagiging malungkot at napahiya. Para kay Jane, ang mundo niya ay umiikot lamang sa mga taong karapat-dapat sa kanyang atensyon. At sa tingin niya, si Carlo ay hindi kabilang doon. Ngunit hindi napansin ni Jane na maraming mga kapitbahay ang nakasaksi sa eksena. Sa kabila ng kanyang kagandahan at marangyang buhay, ramdam ng iba na walang bahid ng tunay na kabutihan sa kanyang ugali. At si Carlo, bagamat nasaktan, ay umalis ng may dignidad. Iniisip sa sarili, hindi lahat ng maganda ay mabuti. Isang umaga, sa kanilang university, abala si Jane sa paglalakad sa pasilyo. Hawak ang kanyang cellphone habang sinusuri ang mga bagong update sa social media. Tulad ng dati, hindi niya pinansin ang paligid. Tila walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang mundo. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng hallway, narinig niya ang bulungan ng mga estudyante. Uy, si Marco nagdala ng flowers. Bulong ng isa. Para kay Jane yata. Dagdag ng isa pa, na nakatingin kay Marco, ang sikat na basketball player na kanilang eskwelahan, na may hawak na malaking bouquet ng pulang rosas at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Tumigil si Jane sa paglalakad at bahagyang itinaas ang kilay. Napansin niyang papalapit si Marco. Halatang kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin siya sa paligid at napansin niya ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Jane, sabi ni Marco, tumigil sa harap niya habang iniaabot ang bouquet. Gusto ko lang sabihin na matagal na kitang inahangaan. Napakaganda mo at gusto ko sanang malaman kung pwede kitang ligawan. Napabuntong hininga si Jane. Naglalabas ng bahagyang inis habang ang mga kaibigan niya ay nakatingin sa gilid. Tila nag-aabang kung paano niya sasagutin. Kinuha niya ang bouquet mula kay Marco, tinitigan ito saglit at pagkatapos ay ibinaba ito sa kanyang tagiliran. Marco, ang sweet mo ha, pero hindi ko alam kung anong iniisip mo. Sabi niya, may bahid ng mapanirang ngiti. Sa dami ng ginagawa mo sa basketball, sa tingin mo ba may oras ka para sa akin? Puro pawis ka pa siguro araw-araw. Hindi ko ata kayang makipag-date sa isang taong amoy gym. Halos hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Napahiya siya, ngunit pilit pa rin niyang pinapanatili ang respeto kay Jane. Jane, hindi naman yun ang punto. Gusto ko lang sanang makilala ka na mas mabuti. Ngunit tinawanan siya ni Jane, sapat para marinig ng mga tao sa paligid. Marco, seriously? No thanks. Maghanap ka na lang ng ibang fans mo na magtitili sa tuwing magsushoot ka. I'm sure marami sila. Inabot niya uli ang bouquet pabalik kay Marco, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga salita. Tahimik na kinuha ni Marco ang mga bulaklak. Halatang nagpipigil ng emosyon habang ang mga estudyante sa paligid ay nagbulungan at tumingin sa kanya ng may awa. Tumalikod siya, hindi na sumagot at naglakad palayo na parabang pasa ng bigat ng mundo. Samantala, si Jane ay ngumiti sa mga kaibigan niya. Tila walang nangyari. I mean, seriously? Ang kapal din ng mukha niya ha? Sabi niya habang naglalakad papunta sa susunod na klase. Para namang hindi niya naisip kung sino yung nilalapitan niya. Sa likod niya, nanatili ang ilang estudyanteng nakatingin sa kanya. Tahimik na pinupuna ang kanyang asal. Ngunit tulad ng dati, walang pakialam si Jane. Para sa kanya, ang mundo ay umiikot pa rin sa kanyang kagustuhan at wala siyang dapat alalahanin. Sa isang engranding party,
na ginanap sa isang luxury hotel. Nagmistulang reyna si Jane sa kanyang asul na gown na gawa ng kilalang designer. Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa negosyo at politika. At tulad ng inaasahan, si Jane ang sentro ng atensyon. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya habang naglalakad siya sa hall na tila isang runway. Sa mga ganitong okasyon, nasanay si Jane na purihin at pagsilbihan. Bagay na lalo pang nagpapataas ng kanyang ego. Habang nakatayo siya sa tabi ng isang table na puno ng mga imported na champagne, lumapit sa kanya si Michael, isang kilalang negosyante sa kanilang lungsod. Si Michael ay matangkad, gwapo, at bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit. Marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at professionalismo. Jane, bati ni Michael, may halong kumpiyansa sa kanyang boses. Napakaganda mo ngayong gabi. Hindi ko mapigilang lapitan ka. Napangiti si Jane, ngunit sa loob-loob niya, hindi siya lubos na interesado. Sanay na siya sa mga papuri at atensyon. Kaya, hindi na ito bago para sa kanya. Of course, sagot niya nang may bahid na kayabangan. Alam ko naman. Hindi pinansin ni Michael ang bahagyang pagmamaliit sa tono ni Jane. Inabot niya ang isang maliit na kahon na may mamahaling balot. Gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Sabi niya, habang dahan-dahang iniaabot ang regalo. Binuksan ni Jane ang kahon at tumambad sa kanya ang isang mamahaling bracelet na gawa sa ginto at may mga inlaid na diamonds. Tumango si Michael habang nagsasabing, alam kong simple lang to kumpara sa karangyaan mo. Pero gusto kong malaman mo na ang intensyon ko ay totoo. Gusto kong makilala ka ng lubusan, Jane. Sa halip na magpasalamat, tinignan lang ni Jane ang bracelet at pinairal ang kanyang pagiging mapangmata. Simple? Tanong niya, sabay tawa ng bahagya. Michael, tama ka. Simple nga to. Pero kahit gaano pa to kamahal, hindi lahat ng tao nabibili ng bracelet. Hindi ako madaling ma-impress. Nabigla si Michael sa kanyang sagot, ngunit nanatili siyang magalang. Jane, hindi ko intensyon na bilhin ang atensyon mo. Gusto ko lang ipakita na pinapahalagahan kita. Pero si Jane ay tila hindi narinig ang paliwanag. Salamat na lang Michael ha, pero hindi kita type. Siguro naman, may iba kang pwedeng bigyan ng bracelet na mas mapapahalaga. Napakamot si Michael sa ulo at tumango na lang. Kung ganon, pasensya na sa abala. Sana balang araw makita mo rin ang tunay na halaga ng mga tao. Hindi lang ang yaman nila. Iniwan ni Michael si Jane. Habang siya ay tahimik na naglalakad palayo, puno ng pag-iisip. Si Jane, sa kabilang banda, ay bumalik sa pakikihalubilo sa mga kaibigan niyang puro papuri ang sinasabi sa kanya. Sa kanyang isip, tama ang ginawa niya. Para sa kanya, hindi mahalaga ang intensyon o damdamin ni Michael kung hindi ito umaabot sa kanyang mataas na pamantayan. Ngunit sa kanyang likod, nagsimula nang mag-usap ang ilang mga bisita na nakakita ng eksena. Nakakaawa naman si Michael, sabi ng isa. Ang bait na nga, ganun pa ang ginawa ni Jane. Unti-unti, nag-iiwan ng negatibong impresyon ang ugali ni Jane, na hindi niya man lang napapansin. Isang umaga, nagising si Jane sa tunog ng pag-uusap sa ibaba ng kanilang malaking mansyon. Agad siyang bumangon, inis dahil nasira ang kanyang mahimbing na tulog. Habang pababa ng hagdan, narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Mr. De Los Reyes na tila may kausap sa telepono. Kailangan nating ayusin to agad. Oo, naiintindihan ko. Pero kung walang ibang paraan, makailanganan natin na ibenta ang iba nating ari-arian. Sabi ng kanyang ama, puno ng tensyon. Nakasalubong ni Jane ang kanyang ina, si Mrs. De Los Reyes sa may hagdan. Agad niyang tinanong, Mama, ano yung pinag-uusapan ni Papa? Bakit parang ang bigat ng usapan? Nag-aatubili si Mrs. De Los Reyes, ngunit nagpa siya itong magsabi ng totoo. Anak, may problema sa negosyo ng pamilya natin. Hindi naging maganda ang takbo nitong mga nakaraang buwan eh. Kailangan nating gumawa ng malalaking desisyon para may salbang natitira pa. Nagtaas ng kilay si Jane. Halatang hindi apektado.
Ano naman ngayon? Hindi ba kayang ayusin ni Papa yan? Mayaman naman tayo. Hindi pwedeng basta-bastang mawala yan. Pabagsak na napaupo si Mrs. De Los Reyes sa sofa. Halatang hirap na sa sitwasyon. Jane, hindi mo naiintindihan. Hindi ganun kasimple ang lahat. Nalulugi ang mga negosyo natin. At baka kailangan nating magbenta ng bahay. Hindi na natin kayang sustentuhan ang ganitong klase ng pamumuhay. Sa puntong ito, bumaba si Mr. De Los Reyes mula sa kanyang opisina. Halatang pagod na pagod ang kanyang mukha at may hawak siyang ilang dokumento. Jane, sabi niya sa mabigat na boses. Kailangan mo nang malaman. Ang kumpanya natin na inaasahan natin ng maraming taon ay nasa bingit ng pagsasara. Nawalan tayo ng malalaking kliyente at nalugi ang mga investments natin. Kailangan natin magbenta ng mansyon. Hindi na natin kayang manatili dito. Napamula agad si Jane sa narinig at agad siyang tumayo. Ano? Ibebenta natin ng mansyon? Paano ako? Paano ang buhay ko? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko nito? Sinubukan siyang pakalmahin ni Mrs. De Los Reyes. Anak, naiintindihan namin ang nararamdaman mo. Pero kailangang unahin natin ang mga bagay na mas mahalaga. Ang bahay ay bahay lang. Pwede tayong magsimula ulit. Ngunit si Jane ay galit na galit. Paano kayo nakakaisip ng ganito, Ma, Pa? Hindi ko kayang mawala ang lahat ng to. Hindi nyo ba naiisip kung anong epekto nito sa akin? Ako ang mapapahiya, Ma. Jane! Sigaw ni Mr. De Los Reyes, puno ng diin ang boses. Hindi lang ikaw ang naapektuhan dito. Lahat tayo. Ang dami naming sinakripisyo para mapanatili ang ganitong pamumuhay. Pero wala na kaming magagawa. Kailangan nating tanggapin ang realidad. Tumalikod si Jane. Hindi matanggap ang sinabi ng kanyang ama. Sa kanyang isipan, tila nagugunaw ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ang marangyang buhay, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng mayayaman. Lumapit siya sa kanyang kwarto at ibinalibag ang pinto. Puno ng galit at pagkadismaya. Habang nag-iisa sa kwarto, nakita niya ang kanyang mga mamahaling gamit. Mga damit, alahas, at sapatos na tila nagpapaalala ng lahat ng bagay na maaaring mawala sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Jane ang takot at kawalan ng kontrol sa kanyang kapalaran. Ngunit sa halip na mag-isip ng solusyon, mas pinili niyang sisihin ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, sila ang dahilan kung bakit unti-unting naglalaho ang buhay na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Halos hindi makapaniwala si Jane habang pinagmamasdan ng mga truck na karga ng kanilang mga gamit mula sa dating mansyon. Sa bawat hakbang ng mga kargador, dama niya ang bawat bigat nang nawala sa kanilang pamilya. Nakatayo siya sa driveway, nakasuot ng designer sunglasses na hindi man lang makapagtakip sa lungkot at inis sa kanyang mukha. Paano nangyari ito, Mama? Bakit hindi nyo man lang inayos yung negosyo natin? Tanong niya, pilit na pinipigil ang kanyang galit habang kausap ang kanyang ina. Jane, hindi mo naiintindihan. Ginawa namin ng papa mo ang lahat, pero hindi lahat ng bagay kontrolado namin. Sagot ni Mrs. De Los Reyes, halatang pagod mula sa sunod-sunod na problema. Ang mahalaga ngayon, magsimula tayo ulit kahit sa maliit. Sa maliit? Tumawa si Jane nang may halong pagkadismaya. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Akala ko ba forever tayong mayaman? Anak, sabat ni Mr. De Los Reyes habang iniaayos ang ilang dokumento sa tabi. Ang yaman, hindi palaging garantisado. Ang mahalaga ay magkasama tayong pamilya. Pero tila, hindi iyon sapat para kay Jane. Habang bumabiyahe patungo sa probinsya, nakatingin siya sa bintana ng kotse. Nagmumukmok at nirereklamo sa sarili. Sa isip niya, hindi siya bagay sa ganitong klase ng buhay. Pagdating nila sa probinsya, tumigil ang sasakyan sa harap ng maliit na bahay na napapalibutan ng mga puno at damuhan. Malayo ito sa dati nilang mansyon na punong-puno ng karangyaan. Bumungad sa kanila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May kaunting palatida at may maliit na bakod.
Ano to? Tanong ni Jane habang bumababa ng sasakyan. Nakakunot ang noo. Ito na yon? Hindi to bahay, Mama. Para tong kulungan ng manok. Jane, ito lang ang kaya natin ngayon. Sagot ng kanyang ama, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. At magpapasalamat ka na lang na meron pa tayong masisilungan. Pagpasok nila sa bahay, agad napansin ni Jane ang masikip na sala. Ang maliit na kusina na may lumang kalan at ang sahig, nagawa lamang sa pinakinis na tabla. Ang kwartong ibinigay para sa kanya ay kasing liit ng kanilang dating walk-in closet. Huwag mong sabihin ito na ang magiging kwarto ko. Sabi niya, halos tumulo ang luha habang tinitignan ang isang maliit na kama na may manipis na foam at lumang kortina sa bintana. Anak, mag-adjust ka na lang muna. Lahat tayo nahihirapan. Sagot ng kanyang ina, pilit na pinapalambot ang puso ni Jane. Hindi ko kaya to, Mama. Ayoko dito. Tumakbo siya palabas ng bahay, sumigaw ng sumigaw, at tumupo sa damuhan sa tabi, tila binibigyang buhos ang kanyang pagkadismaya. Habang nakaupo, iniisip niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ang magarang damit, ang sosyal na mga event, at ang buhay na sanay na siya. Ngunit sa kabila ng kanyang galit at lungkot, hindi niya mapigilan ng mapansin ang katahimikan ng paligid. Walang ingay ng mga sasakyan, walang usok ng syudad, at may malinis na simoy ng hangin. Ngunit sa kanyang puso, pilit pa rin niyang tinatanggihan ang ideya ng pagiging bahagi ng lugar na iyon. Habang bumalik siya sa bahay, nasilip niya ang kanyang mga magulang na abalang nag-aayos ng mga gamit. Kitang-kita niya ang pagod sa kanilang mga mukha, ngunit pilit silang nakangiti habang sinasabi sa isa't isa na magiging maayos din ang lahat. Napabuntong hininga si Jane, kahit papaano, nagsisimula siyang maunawaan na hindi ito magiging madali para sa kanilang lahat. Ngunit sa ngayon, nananatili siyang puno ng inis, hindi pa handang tanggapin ang malaking pagbabagong ito sa kanilang buhay. Isang araw, napagdesisyonan niyang maglakad palabas, umaasang makakahanap ng lugar na may malakas na signal para makausap ang isa sa kanyang mga kaibigan sa lungsod. Nakasuot siya ng mamahaling sapatos at isang floral dress na tila hindi bagay sa maputik na daan. Habang naglalakad, hindi niya napansin ang isang mababaw na hukay sa gilid ng daan. Nadulas siya at bago pa niya napigilan ang sarili, sumadsad siya sa putikan. Ano ba to? Sigaw niya habang pinupunasan ng putik sa kanyang mukha. Ang dumi-dumi dito. Paano ba ako napunta sa lugar na to? Napadaan si Andres, isang binatang magsasaka na may kariton na puno ng ani. Nakita niya ang sitwasyon ni Jane at agad na bumaba upang tumulong. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Andres, halatang nag-aalala habang inilalapit ang kamay upang alalayan siya. Nilingon siya ni Jane, ang mukha puno ng inis. Sa tingin mo ba, ayos lang ako? Tingnan mo nga ako, ang dumi ng lugar niyo. Walang matinong daan, walang signal, at napakasagwa ng paligid. Sa halip na mainis, ngumiti lang si Andres. Pasensya na, miss. Ganito talaga dito sa probinsya. Pero teka, tulungan na kita. Hindi maganda kung magtatagal ka dyan eh. Wala akong pakialam kung maganda o hindi. Sigaw ni Jane. Basta, dalhin mo ako kung saan may malinis na lugar. Ayoko na dito. Walang imik, binuhat ni Andres ang isang basket mula sa kanyang kariton at inilagay ito sa gilid. Sige, sakay ka na lang sa kariton ko, miss. Ihatid kita babalik sa bahay niyo. Ano? Sa kariton? Nakakahiya kaya, ang dumi niyan. Protesta ni Jane, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nakita niya na hindi siya titigilan ni Andres hanggat hindi siya natutulungan. Kaya, napilitan siyang sumakay. Habang tumatakbo ang kariton, tahimik si Jane, pilit na nililinis ang kanyang damit gamit ang panyo. Napansin naman ito ni Andres at bahagyang natawa. Alam mo, miss, baka hindi pa ito ang buhay na nakasanayan mo. Pero masasanay ka rin. Dito sa probinsya, hindi mahalaga kung nadumihan ka. Ang mahalaga, nakatayo ka ulit. Tinignan siya ni Jane na tila natamaan sa sinabi. Ano bang alam mo sa akin?
Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang ganito. Ngumiti si Andres, ngunit may seryosong tono ang sagot niya. Miss, mahirap ang buhay sa lahat ng lugar. Pero dito, natututo kaming magpasalamat kahit sa simpleng bagay. Tahimik na napaisip si Jane, ngunit pinili niyang hindi na lang sumagot. Sa kanyang isipan, alam niyang iba ang pananaw ng mga tao sa probinsya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang maitanong sa sarili kung bakit tila mas kontento si Andres sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay. Pagdating sa kanilang bahay, tinulungan pa ni Andres na dalhin si Jane pababa ng kariton. Ingat ka, Miss Jane. At kung kailangan mo ng tulong, nandyan lang ang bahay ko sa likod ng palayan. Walang nagawa si Jane, kundi ang tumango. Huwag ka na mag-alala, hindi na kita kailangan. Sagot niya nang may kayabangan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kakaibang respeto para sa binatang magsasaka na hindi alintana ang hirap ng buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang lumipat sa probinsya, nagsisimula ng maramdaman ni Jane ang bigat ng kanilang bagong buhay. Wala na ang mga kasambahay na tumutulong sa kanya sa mga gawaing bahay. At kailangan na niyang gawin ang lahat ng bagay na hindi niya kailanman ginusto. Isang araw, sa sobrang init ng tanghali, naatasan si Jane ng kanyang ina na mag-igib ng tubig mula sa poso. Sa umpisa, akala niya ay magiging madali iyon. Ngunit nang subukan niyang magbomba ng tubig, hindi niya magawang umayos ang ritmo. Paulit-ulit siyang nabigo habang bumubulong ng reklamo. Bakit ba ang hirap nito? Ang hirap ng buhay dito. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Biglang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likuran. Miss Jane, mukhang nahihirapan ka na dyan ah. Lumingon siya at nakita si Andres na may dalang basket ng gulay. Tila nakamasid ito sa kanya habang pilit niyang iniigib ang tubig. Bakit pa palagi kang nandito? Sagot ni Jane, bahagyang nagtaas ng kilay. Hindi mo ba nakikita? Kaya ko naman. Ngunit hindi nagpatinag si Andres. Lumapit ito at tumayo malapit sa poso. Inilapag ang kanyang basket sa gilid. Di ko naman sinasabing hindi mo kaya. Pero baka gusto mo lang. Turuan kita para maging tama na yung ginagawa mo. Umiling si Jane. Di ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko to ng mag-isa. Kung ganon, sige. Sagot ni Andres na may ngiti. Sabay lingon sa kanyang basket. Tutulungan ko na lang si nanay mo mamaya. May dala akong gulay para sa kanya eh. Patuloy si Jane sa pag-igib. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, halos sumakit na ang kanyang mga braso at tila wala pa ring tubig na lumalabas. Sa sobrang inis, napabuntong hininga siya. Sige na nga, turuan mo na ako. Napangiti si Andres at dahan-dahang lumapit. Hinawakan nito ang hawakan ng poso at ipinakita ang tamang ritmo ng pagbomba. Dahan-dahan lang. Tapos, bilisan mo ng konti kapag may naramdaman ka ng tubig na papalabas. Paliwanag niya. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang malinis na tubig mula sa poso. Tumayo si Jane, bahagyang nahihiya habang hawak ang kanyang timba. Yun lang pala yung kailangan eh. Bakit ba ang hirap gawin kanina? Practice lang naman ang kailangan, Miss Jane. Sagot ni Andres habang kinuha ang isa pang timba upang tulungan siyang punuin ito. Kahit sa mga simpleng bagay tulad nito, natututunan din natin. Basta, huwag kang sumuko agad. Tahimik si Jane habang pinapanood si Andres na punuin ng timba. Bagamat ayaw niyang aminin, naramdaman niya ang bahagyang pasasalamat. Hindi pa siya sanay sa ganitong simpleng buhay at kahit na inis siya kay Andres, tila nagiging magaan ang mga bagay kapag naroon ito. Pagkatapos, iniabot ni Andres ang 2 timba na puno ng tubig. Oh, ayan, para hindi ka na pabalik-balik. Salamat, sabi ni Jane, bahagyang nag-aalangan. Ngunit bago pa siya makaalis, nagbiro si Andres. Siguro sa susunod, kaya mo na mag-isa. Pero kung kailangan mo ulit ng tulong, dito lang naman ako palagi. Napatingin si Jane kay Andres at mabilis na umiwas ng tingin. Tingnan na lang natin. Kinuha niya ang timba at naglakad pabalik sa bahay. Pilit na itinatago ang ngiti sa kanyang labi.
Hapon na nang mapadungaw si Jane mula sa bintana ng kanilang maliit na bahay sa probinsya. Sa labas, tanaw niya si Andres na abala sa pagtatanim sa maliit na bukid na nasa di kalayuan. Kasama nito ang 2 kalabaw na tila tumutulong sa pagbubungkal ng lupa. Ang tunog ng kalabaw na nagbubusina ay tila mas malakas sa kanyang paningin at hindi niya napigilang magreklamo. Lumabas si Jane ng bahay at tumayo sa tabi ng bakod. "Hoy, Andres!" Sigaw niya na nagpatigil sa binata sa kanyang ginagawa. "Hindi mo ba kayang patigilan ng ingay ng mga hayop mo? Nakakairita eh." Napatingin si Andres sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paggalito, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Lumapit siya ng konti, hawak ang tali ng isa sa mga kalabaw. "Pasensya na, Miss Jane," aniya. "Pero trabaho lang. Hindi nila alam na may taong naiirita pala." Dapat, alam mo, ang ingay nila, nakakawala ng concentration. Bulyaw ni Jane, sabay taas ng kilay. "Please lang, magtrabaho kayo ng tahimik, okay?" Napakamot ng ulo si Andres at tumawa ng mahina. "Miss Jane, alam mo, dito sa probinsya, ang tunog ng mga hayop ang tanda ng buhay. Kapag tahimik, doon ako mas nag-aalala. Ang ingay nila, parang musika na sa amin." Tila natigilan si Jane. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Andres. At sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakasagot. Pinagmasdan niya ang binata habang bumalik ito sa ginagawa. Naglalagay ng binhi sa lupang kanyang hinukay. Kita sa mukha ni Andres ang kasiyahan, kahit pawisan at tila pagod na. Habang pinapanood siya ni Jane, napansin niya ang malaking kaibahan nila. Si Andres, kahit hirap sa trabaho, ay mukhang kontento. Samantalang siya, kahit maraming marangyang bagay ang natamasa noon, tila laging may kulang. Sa hindi inaasahang sandali, naramdaman niya ang konting pagkahiya sa sarili. Ngunit tulad ng dati, pinili niyang huwag ipakita ito. "Bakit ka nga pala masaya?" Tanong niya bigla, medyo malambot na ang tono. "Hindi ba nakakapagod ang buhay na to? Hindi mo ba naiisip na ang hirap ng ginagawa mo?" Tumingala si Andres at ngumiti. Pinunasan ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang kamisita. "Oo, mahirap. Pero dito, bawat araw may layunin. Kapag nagtanim ka, makikita mo kung paano lumalaki ang bunga ng pinaghirapan mo. At kahit hindi marangya ang buhay, masaya ako dahil may silbi ang bawat ginagawa ko." Hindi na sumagot si Jane. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula kay Andres. Habang bumalik siya sa loob ng bahay, ang mga sinabi ni Andres ay tila nag-iwan ng tanong sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan? Sa kabila ng kanyang kayabangan at galit, hindi niya maitatanggi na si Andres ay may kakaibang bagay na wala siya. Habang bumalik si Jane sa loob ng bahay, tila hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Andres. Ang simpleng kasiyahan na nakikita niya sa binata ay nakakagulo sa kanyang damdamin. Bagamat pilit niyang iniisip na ito ay simpleng inis lamang, alam niyang may ibang nararamdaman siya tuwing nakikita si Andres. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil gusto niyang muling sumilip sa bintana para makita ang ginagawa ni Andres. At nandoon nga siya, abala sa pagbubungkal ng lupa habang ang araw ay nagsisimulang sumikat. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. "Jane, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi pwede." Bulong niya sa sarili habang umiiling. "Si Andres, isang magsasaka, hindi mo siya pwedeng magustuhan." Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, tila lalo siyang naaakit sa pagiging natural at simple ni Andres. Ang kanyang mga kilos na walang bahid ng kayabangan, ang kasiyahan nito sa bawat gawain at ang palaging pagiging maasikaso sa kanya kahit masungit siya, nakaramdam siya ng init sa pisngi at agad na lumayo sa bintana, halatang naguguluhan. Sa tanghali, lumabas siya upang maglakad sa hardin sa harap ng kanilang bahay. Doon ay muli niyang nakita si Andres na nag-aayos ng mga sako ng pataba malapit sa daan. Para bang may sariling isip ang kanyang mga paa. Nilapitan niya ito.
kunwaring walang intensyon na kausapin. Andres, tawag niya na tila may halong pilit sa kanyang boses. Bakit ka ba laging nandito? Parang hindi ka na nauubusan ng trabaho eh. Napangiti si Andres at tumingin sa kanya. Dito kasi umiikot ang buhay namin, Miss Jane. Pero bakit? May kailangan ka ba? Gusto mo bang tulungan kita? Hindi. Mabilis niyang sagot, ngunit biglang napatigil. Wala naman. Wala lang. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi ka napapagod. Ngumiti si Andres, tila natatawa, ngunit hindi nagpapahalata. Pagod din naman. Pero masarap kasi ang pakiramdam na alam mong may ginagawa kang kapaki-pakinabang. Alam mo yun? Yung kahit mahirap, sulit kasi alam mong may bunga. Para bang may kung anong tumama sa puso ni Jane sa sinabi nito. Muli siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit pilit niyang itinago ito sa likod ng kanyang nakasanayang kayabangan. Well, hindi ko alam kung paano ko nasisiyahan sa ganyan pero siguro okay lang naman. Aniya, pilit na iniwas ang tingin. Napatigil si Andres at napangiti. Miss Jane, hindi mo kailangan magpanggap. Alam ko kahit papaano, nag-e-enjoy ka dito sa probinsya. Kahit konti lang. Tigilan mo nga ako, Andres. Sagot ni Jane, ngunit halata sa kanyang boses ang kahinahan ng pagtanggi. Huwag kang umasa. Tumawa si Andres ng bahagya at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Habang si Jane ay nagpatuloy sa paglalakad, pilit na pinipigilan ng ngiti na gustong pumutok sa kanyang mukha. Habang patuloy ang araw, unti-unting napansin ni Jane na hindi na lang inis ang nararamdaman niya sa tuwing makikita si Andres. At kahit pilit niyang itanggi, parang mas gusto niyang makita ang binata kesa sa anumang bagay sa probinsya. Isang maaliwalas na umaga nang magkasalubong sina Jane at Andres sa makitid na daan malapit sa bukid, si Jane, tulad ng dati, ay naglalakad na may kasamang iritasyon sa mukha habang sinisilip ang screen ng kanyang cellphone na halos wala na namang signal. Si Andres naman, hawak ang tali ng kalabaw, ay ngumiti nang makita si Jane. Good morning, Miss Jane. Bati ni Andres, puno ng sigla ang boses. Tinignan siya ni Jane at tumango ng bahagya, ngunit hindi na nag-abala pang sumagot. Ngunit kahit ganon, hindi nagpatinag si Andres. Alam niyang ganito talaga si Jane, malamig at malayo. Ngunit sa kabila nito, may nakikita siyang kabutihan sa likod ng kanyang masungit na mukha. Alam mo, Miss Jane, biglang sabi ni Andres habang naglalakad sa tabi niya. Minsan, naiisip ko, kung hindi ka lang masungit, baka niligawan na kita. Napahinto si Jane sa narinig. Tumingin siya kay Andres, baka sa mukha ang pagkagulat. Ano? Narinig mo bang sarili mo, Andres? Ako? Liligawan mo? Sabi niya, sabay tawa ng may halong pag-iinsulto. Ngumiti si Andres, halatang iniisip niyang biro lang ang sinabi niya. Oo naman, bakit hindi? Maganda ka naman, Miss Jane. Kahit masungit, nakakatuwa kang kasama. Ngunit imbis na magaan ang sagot ni Jane, bigla siyang naging seryoso. Andres, alam mo ba kung sino ang nilalapitan mo? Magsasaka ka lang. Isang hamak na magsasaka. Wala kang karapatang magbiro ng ganyan sa akin. Sabi niya ng matalim. Hindi na inaalala kung masasaktan si Andres. Napatigil si Andres. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Para bang ang bawat salitang binitawan ni Jane ay pumunit sa kanyang pagkatao. Nagkibit balikat siya, pilit na itinatago ang sakit. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang lungkot. Pasensya na, Miss Jane. Mahina niyang sabi. Di ko naman sinasadya na masasaktan ka sa biro ko. Di na mauulit. Hindi pa rin nawala ang iritasyon sa mukha ni Jane. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bahagyang pagsisisi. Alam niyang sumobra siya sa kanyang mga sinabi. Ngunit sa halip na magpakumbaba, tinalukuran niya si Andres at nagpatuloy sa paglalakad. Simula noong araw na iyon, hindi na nagpakita si Andres kay Jane. Sa tuwing pupunta siya sa bukid o dumadaan sa lugar kung saan madalas itong makita, hindi na niya ito naaabutan. Nawala ng sigla ang paligid. At kahit hindi niya aminin,
Hinahanap-hanap niya ang presensya ng binata. Nasaan kaya siya? Tanong niya minsan sa sarili habang nakatingin sa mga kalabaw sa bukid na walang nag-aalaga. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, ngunit tila may malaking nawala sa kanyang araw-araw. Sa kabila ng kanyang kayabangan, hindi maiwasan ni Jane ang bahagyang kirot sa puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kanyang mga salitang binitawan ay may nagawang masama. Hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili niya. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Andres, at unti-unting naramdaman ni Jane ang kakulangan nito sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na ang simpleng presensya ng binatang magsasaka ay magiging mahalaga sa kanya. Hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng konsensya at ang panibugho sa sariling damdamin. Sa unang pagkakataon, nagpasya siya na gawin ang bagay na hindi niya kailanman inakala, ang humingi ng tawad. Hindi siya pwedeng mawala ng ganito. Bulong niya sa sarili habang nagbibihis ng simple ngunit maayos na damit. Huminga siya ng malalim at naglakad palabas ng kanilang bahay. Tinignan niya ang maputik na daanan na tila napakahaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya alintana. Habang naglalakad, nagtatanong-tanong siya sa mga tao. Nasaan si Andres? Tanong niya sa isang matandang lalaki na kilala sa kanilang baryo. Hindi ko siya nakikita sa bukid na tong mga araw na to. Sagot ng matanda. Siguro nasa bahay lang siya, doon sa dulo ng asyenda. Napahinto si Jane. Sa kabila ng kanyang kaba, napagdesisyonan niya na sundan ang direksyon ng sinabi ng matanda. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang bigat ng kanyang damdamin. Pagdating niya sa bahay ni Andres, nakita niya itong nakaupo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng malaking puno. May hawak itong kahoy na tila nilililok, ngunit halata sa kanyang mukha ang lungkot. Sandali siyang tumigil, sinisilip ang reaksyon ni Andres bago lumapit. Andres. Mahina niyang tawag, ngunit narinig siya ng binata. Tumingin si Andres sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ito ngumiti. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at bahagyang pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Miss Jane? Tanong niya, malamig ang tono. Napayuko si Jane, tila hindi alam kung paano magsisimula. Andres, gusto kong humingi ng tawad. Sabi niya, halos hindi marinig ang sarili. Mali ang mga sinabi ko sa'yo. Nasaktan kita at hindi ko dapat ginawa yun. Napatigil si Andres. Hindi inaasahan ang sinabi ni Jane. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Anong dahilan mo? Napaangat ng tingin si Jane at sa unang pagkakataon, kitang-kita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Dahil natatakot akong aminin sa sarili ko. Natatakot akong harapin na, Andres, gusto kita. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit nanatili itong tahimik, tila iniisip kung totoo ba ang mga salitang iyon. Nakagawa ako ng mali pero sana mapatawad mo ko. Patuloy ni Jane. Dahil simula nung mawala ka, naramdaman ko may kulang sa akin. At ngayon, alam ko na kung ano yun. Tahimik na tumayo si Andres at lumapit kay Jane. Jane, mahinang sabi niya. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yan mula sa'yo. Pero hindi ko rin kaya magtanim ng galit. Lalo na kung totoo ang nararamdaman mo. Ngumiti si Jane ng bahagya. Sabay tanong. Ibig sabihin, mapapatawad mo ko? Tumango si Andres, ngunit may bahid ng seryosong tono sa boses niya. Mapapatawad kita, pero kailangan patunayan mo sa akin na totoo ka. Hindi madaling paniwalaan ang sinasabi mo. Tumango si Jane, handang patunayan ang sarili. Pangako, Andres. Sisikapin kong maging totoo at hindi na ulitin ang mga pagkakamali ko. Sa puntong iyon, naramdaman ni Jane ang bahagyang ginawa.
Alam niyang hindi agad-agad maibabalik ang tiwala ni Andres. Ngunit ang mahalaga, nagsisimula na siyang ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. At para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa siyang magpakumbaba, magbago at lumaban para sa nararamdaman niya. Pagkatapos ng kanilang usapan, bumalik si Jane sa kanilang bahay na may mas malakas na determinasyon kaysa dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang magpakumbaba at patunayan kay Andres na totoo ang kanyang sinabi. Hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Ngunit alam niya, ang pagbabago ay kailangang magsimula sa kanyang sariling ugali. Kinabukasan, bumangon si Jane ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa halip na maghintay ng agahan na ihanda ng kanyang mga magulang, nagpunta siya sa kusina at sinubukang magluto. Bagamat hindi sanay, sinikap niyang gawin ang kaya niya. Sa kanyang isipan, ito ang unang hakbang para ipakita kay Andres na handa siyang magbago. Pagkatapos ng agahan, nagpasya siya na pumunta sa bukid. Hindi niya inaasahan na magiging madali ang lahat. Ngunit nagdala siya ng sombrero at guwantes na nakita niya sa bahay bilang simbolo ng kanyang pagtanggap sa bagong kapaligiran. Nang makarating siya sa bukid, nakita niya si Andres na nagbubungkal ng lupa. Andres, tawag ni Jane. Lumapit siya, ngunit halatang hindi niya alam kung paano magsisimula. Tumingin si Andres sa kanya, tila nagulat, ngunit hindi nagpahalata. Miss Jane, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang tumulong. Sagot ni Jane, pilit na nilalabanan ang kaba sa kanyang boses. Hindi ko pa to ginagawa noon pero gusto kong matutunan. Napangiti si Andres ng bahagya, ngunit halata sa kanya ang alinlangan. Sigurado ka ba? Hindi to madali. Masasanay ka sa init at putik dito. Seryoso ako, Andres. Sagot ni Jane. Kung gusto mong patunayan ko na totoo ako sa sinabi ko, magsisimula ako dito. Tumango si Andres at iniabot ang isang maliit na pala. Sige, simulan mo dyan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Habang nagbubungkal si Jane, halata sa kanyang mukha ang hirap. Sa bawat salok ng lupa, nararamdaman niya ang bigat ng gawain na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang dating marangyang buhay. Minsan ay nagkamali siya, dahilan para maputikan ang kanyang mga sapatos at kamay. Ngunit hindi siya sumuko. Habang pinagmamasdan siya ni Andres, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang dating mapagmataas na si Jane ay ngayon ay nasa lupa, nagpapakapagod sa isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin. Ngunit sa kabila nito, nakita ni Andres ang sinseridad sa kilos ni Jane. Mukhang mahirap ano? Tanong ni Andres habang lumapit. Pero natutuwa akong sinusubukan mo. Sobra pa sa mahirap, sagot ni Jane habang pinupunasan ng pawis. Pero kung ito ang kailangan mo para patunayan ko ang sarili ko, gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Jane sa pagtulong sa bukid. Hindi naging madali ang lahat. Madalas siyang mapagod at minsan ay naiirita pa rin siya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunan ang halaga ng sipag at tiyaga. Naging mas bukas din siya sa pakikitungo sa ibang tao, na dati ay binabaliwala lamang niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga binhi, muling lumapit si Andres kay Jane. Alam mo, hindi ko inasahan na ganito ka kaseryoso. Sabi niya, bakas ang paghanga sa kanyang boses. Tumingin si Jane sa kanya. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Andres, seryoso ako dahil gusto kong makuha ulit ang tiwala mo. Sa puntong iyon, naramdaman ni Andres na totoo nga ang pagbabago ni Jane. Hindi niya alam kung saan ito hahantong. Ngunit ramdam niya na ang dating masungit at mapagmataas na babae ay unti-unti nang nagiging bahagi ng simpleng buhay sa probinsya at ng kanyang mundo. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagtutulungan at masinsinang pagkakaibigan, unti-unting lumalalim ang ugnayan ni Jane at Andres. Bagamat hindi pa malinaw sa kanila kung ano ang magiging kahinatnan ng kanilang relasyon, naging mas bukas si Jane sa kanyang damdamin at nakita ni Andres
ang tunay na pagbabago sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga sila sa lilim ng malaking puno sa gitna ng bukirin, nagbuka si Andres ng isang usapan na tila may mabigat na laman. Jane, alam mo, sobrang laki ng pinagbago mo. Di ko akalain na ang dating babaeng galit na galit sa putik ay kaya nang magbungkal ng lupa araw-araw. Biro ni Andres, ngunit halatang may halong paghanga. Napatawa si Jane, ngunit may kasamang ngiti ng pag-aalala. Siguro dahil sa'yo, hindi ko naman magagawa to kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Andres, salamat ha. Napansin ni Jane na tila may nais sabihin si Andres, ngunit nag-aatubili ito. May problema ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Andres bago sumagot. Jane, may gusto sana akong sabihin sa'yo pero natatakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Nagtaka si Jane. Ano yun? Sabihin mo na. Hindi na ako natatakot sa putik, di ba? Biro niya upang gawing magaan ang usapan. Tumawa si Andres, ngunit seryoso ang sumunod niyang mga salita. Jane, alam mo bang ang buong lupain na ito, pati ng mga bukid at bahay na nakapaligid dito, ay pagmamayari ng pamilya ko? Napatigil si Jane. Iniisip kung tama ba ang narinig niya. Ano? Ikaw? Ikaw ang may-ari ng asyenda na to? Tumango si Andres, halatang nag-aalala sa reaksyon ni Jane. Oo, Jane. Ang pamilya ko ang may-ari ng lupain dito. Pero pinili kong magtrabaho sa bukid kasama ang mga tao dahil naniniwala akong dapat kong maranasan kung paano ang buhay ng mga nagtatrabaho para sa amin. Gusto kong maunawaan ang hirap nila at gusto kong magbigay ng tamang respeto sa kanila. Hindi alam ni Jane kung ano ang mararamdaman. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataong nilait niya si Andres dahil iniisip niyang isa itong hamak na magsasaka. Ngunit ngayon, nalaman niyang higit pa pala ang binata sa kanyang inaakala. Andres, patawad. Hindi ko alam. Natigilan si Jane, puno ng emosyon. Ngumiti si Andres. Wala kang dapat ikahiya, Jane. Ang mahalaga, nakita ko ang pagbabago sa'yo. At sa totoo lang, hindi importante kung ano ang sinabi mo noon. Ang mahalaga ay kung ano tayo ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jane ang matinding paghanga at pasasalamat kay Andres. Ang binatang dati ay kanyang minamaliit ay naging simbolo ng lahat ng bagay na natutunan niya. Ang sipag, pagpapakumbaba at pagmamahal. Tumitig siya kay Andres at sa unang pagkakataon, buong puso niyang inamin sa sarili ang nararamdaman niya. Andres, mahal kita. Sabi niya, diretso, ngunit puno ng damdamin. At kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa dati kong ugali. Gusto kong magsimula ulit. Kasama ka. Napangiti si Andres at sa ilalim ng lilim ng malaking puno, ipinangako nila sa isa't isa na haharapin nila ang kanilang hinaharap ng magkasama. Sa wakas, natagpuan ni Jane ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Isang buhay na puno ng pagmamahal at layunin. Hindi ng kayamanan at ng karangyaan.